Palang araw po. Isa na naman, Sabado. Nandito na naman tayo sa tahanan, sa tindahan. Tindahan po ito sa Risto ni Sister Cheryl. Alam niyo po yung once a week ay nakakadalaw tayo sa kanila. Nakakapagbahagi tayo ng salita ng Diyos mula sa Biblia. Ang pangalan ng Bible nito, Amen. Ang Biblia ng mga pastor. Yan. Magandang balita, Biblia. Translation ng magandang balita. Kaya tayo po'y maghaharal ng mabuting balita at the same time binibideo natin para pag pinalalabas natin sa YouTube ay marami pong nakakapanood. Kasi yung YouTube kasi ginagamit ng iba't ibang mga tao yan. Ginagamit sa ikabubuti mo o sa ikasasama mo, lalo na yung mga scammer. Naglipana. Kailangan nalerto kayo dyan kasi basta pinag-uusapan pera at nakapaglabas ka, dito mag-isip ka naman. Ano po? Kaya kailangan gamitin natin ang platform ng social media sa mabuti. Sa ikabubuti ng mga taong makakapunod sa iyong mga video bilang content creator. Sabi nga nila, mag-like lang kayo, masaya na kami. Kaming mga content creator, sabi nga naman mga content creator. Tama nga naman. Ma-appreciate. Okay. Pero bago tayo papalaw sa ating pag-aaral, tayo muna mag-pray. Hingin natin ng tulong ng Diyos. Panginoong Diyos, ating Ama, ng kapangyarihan sa lahat, minsan pa. Samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay ang aming buhay. Dahil ang sabi ng aming Panginoong Yesus, ang aming salita, o salita ko, sabi niya, ay life giver. Kaya kapag tayo po ay mga tao nakakapag-ibig na salita ng Diyos, tayo po ay nagkakaroon ng life giver. Hindi lang yung nagtuturo at the same time yung pinapahaginan o sinisiran ng salita ng Diyos. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ganito po ang mababasa sa Biblia. Meron po nakalagay dito sa kasulatan. Kung babasahin natin, ano po? Ang sabi rito ay sa Hebreo, babasahin po natin 1, 6, and 7. Chapter 1, verse 6, 7. Ganito po ang sabi ng Biblia. O simulan natin sa 4. Ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga hangel. Ito anak, tinutukoy po si Jesus. Yung anak, ginawang higit na dakila kaysa anghel. Tama nga naman. Dakila po talaga si Jesus kaysa sa mga anghel. Sapagkat ang mga anghel ay nilikha lamang ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan natin yung sa Colosas. Ganito ang ating mababasa. Sa 1:15. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siyang panganay na anak at pangunay sa lahat ng mga nilikha. 16. Sapagkat sa pamamagitan niya nilikha ng lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus at para sa Kanya. So, maging yung mga nakikita at hindi nakikita, nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Ano yung hindi nakikita? Mga hangel. Sila po kasi mga espiritu. Wala silang laman at dugo na gaya natin. Kaya sila po ay hindi natin nakikita. So,
So nilikha po sila ng Diyos sa pamamagitan niya. Ayon sa sulat ni Apostol Pablo, Colosas 1:15-16. Yan, nabasa natin ang ebidensya, ano? Ngayon, balikan natin yung Hebreo 1:4. Ang anak si Jesus ay ginawang higit na dakila kaysa mga hangin. Kaya dakila po ang anak si Jesus kaysa sa mga hangin, sapagkat ang mga hangin ay nilikha lamang po. At si Satanas bilang angel, kasama siya sa mga nilikha ng Diyos, si Satanas. Dumating ang pagkakataon, itong si Satanas ay tinutokso pa si Jesus. Ganito po ang kanyang panunokso. O, masabi natin panluloko. Basahin na natin yung sa chapter 4 ng Mateo. Sa chapter 4 verse 1. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksoin ng diablo. Kita nyo? Tuksoin. Dos. Siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Kaya siya'y nagutom niya. Nagpasting pala ang ating Panginoong Yesus ng 40 days and 40 nights. Kaya siya nagutom. Kasi po nasa katawang tao siya itong pagkakataon na ito. Upang tuksuin siya ng diablo o si Satanas. Yes, dumating ang diablo. Sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. May dala siyang bato. Siyempre, nasa kalagayan tao si Jesus, natural nakakaramdam siyang kagaya natin, nagugutom din tayo. Kaya sabi ni Satanas, kung ikaw ang anak ng Diyos, yan panunokso na yan eh. Isipin niya, sasabihin niya, kung ikaw ang anak ng Diyos. Alam naman ni Satanas kung sino si Jesus. Anak siya ng Diyos. Pero ang dating niya, iba. Kung ikaw, sabi niya pa eh. O, may dala siyang bato. So, gawin mo ng tinapay ito para may pagkain ka kasi gutom ka. 40 dias kang nagpasting. Daylight. Ano bang ginagawa ni Jesus noon? Nananalangin na. Isipin niyo po, 40 dias siyang nananalangin. Natural, makakaramdam siya ng gutom. Kasi nasa kalagayan siyang tao. Kasi nagkatawan tao siya, bumaba dito sa lupa at nag-ministeryo at nag-iutas ng maraming tao. Nagpagaling ng maraming tao. Nagpagaling, maging mga patay, bumubuhay. Yung mga may karamdaman, gumagaling, mga lumpo, bulag, nakakakita sila sa kanyang ministeryo. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Okay? Anong sagot ng Panginoong Yesus nang tinutokso siya ni Diablo? Ngunit sumagot si Jesus, ito na. Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Hindi lang pala tayong mga tao nabubuhay sa tinapay o sa pagkain na araw-araw, kundi ipamuhay natin ang salita ng Diyos sa araw-araw. Dapat po kung nabubuhay tayo sa material na bagay, ang pagkain material na bagay yan, kasi nga meron tayong physical, natural, kailangan nating alagaan ito, itong physical. Kasi pag hindi ka kakain, maaaring magkasakit ka, maaaring mamatay ka. At lalo na kung meron kang hanap buhay, mabigat ang trabaho mo, mas lalo kang kumain ng pagkain para malabanan mo yung hirap ng trabaho. Halimbawa, nasa construction ko, kakain ka lang ng tinapay, may klase yan. Kailangan siguradito, busog na busog ka. Tumagal ka sa construction. Ang construction, mahirap po. Pinakamahirap na trabaho mag-construction. Lalo na yung nag-ahalo ng buhangin, simento, ay nakalagay. Halos hindi ka makatayo after that. Para kang kuba. Letter C. Nasubukan ko na yan minsan. Kaya alam ko gano'ng kahirap. So sabi ng Panginoong Yesus kay Satanas, kasi nasa kalagayan siyang tao. Dahil nag-ayuno siya ng 40 dias, night and day, sabi niya, okay, gutom ka na. Ito na mga tinapay. Gawin
So, dito makikita mo, pinapangaralan siya ni Satanas. Ay pinapangaralan ni Jesus ang Satanas. Kasi, Satanas nga siya, ibig sabihin ng Satanas, wala siyang salita ng Diyos. Kaya siya binabible study ng ating Panginoong Yesus sa kanyang ginagawang panunukso. Ganito nakalagay sa 8:44. Basahin natin kay Satanas. Ang sabi niya, sabi ni Jesus kay Satanas ay ganitong nakalagay. Hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman. Pag sinabing katotohanan, 1:17, salita ng Diyos ay katotohanan. So ano daw si Satanas ayon kay Jesus Christ? Hindi siya pumapanig sa salita ng Diyos kailanman. Ibig sabihin, kontrabida siya pagdating sa salita ng Diyos. Sino? Si Satanas. Nung sinabi ni Jesus itong ganito, okay, tuloy lang natin. Hindi siya pumapanig sa salita ng Diyos kailanman, sapagkat walang uwang sa kanya ang salita ng Diyos. Wala ni kapirasong salita ng Diyos. Walang uwang kay Satanas. Merong mga taong ganito sa panahon ni Jesus. Ang sabi niya sa 43, bakit di ninyo maunawa ng sinasabi ko? Hindi ba ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang tinuturo ko? Itong mga taong ito, nakababayan niya, kapwa niya mga Hudyo, ayaw nila yung turo ni Jesus. Anong turo ni Jesus? Salita ng Diyos. Juan, dito pa rin sa Juan, 12, 49, at 50. Sabi ng Panginoong Yesus, sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin, ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag ko. Yung salita ng Diyos, nang suguin si Jesus dito sa lupa, yun ang ginawa niya. Yung utos ng kanyang Ama na nasa langit, yun ang ginawa ni Jesus. Yung sinugo siya rito nang ipinanganak ng babae na si Santa Maria. Upang magligtas ng mga tao. 50, sunod. At alam kong ang kanyang utos, utos ng Diyos, ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kapag pala pinaniwalaan mo, sinampalatayanan mo, sinunod mo ang salita ng Diyos, ang sabi ni Jesus ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So, yung tao ngayon ang tinutukoy. Kapag pinaniwalaan, tinanggap, sinampalatayan, ipinamuhay yung salita ng Diyos, gaya na sabi ni Jesus kay Satanas, Satanas, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Kapag pinamuhay mo pala yung kaibigan, kahit anong reliyon mo, dito hindi pinag-uusapan ng reliyon. Ano ang bunga? Buhay na walang. Yan ang gusto ng Diyos. Magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Tuloy lang natin 50. Kaya't ang pinasasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. Okay. Ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ganito ang nakasulat pa sa unang Timoteo, chapter 1. Ito. Ang sabi dito, basahin natin. Sa unang Timoteo 2:3, ito ang mabuti at nakalulugos sa Diyos na ating tagapagligtas. 4. Ibig niya ang lahat ng tao. Ibig sabihin mo, kailangan lahat, walang matitira. Ibig niya ang lahat ng tao ay
maligtas at makahalam ng katotohanan ito. Ito ang gustong mangyari ng Diyos. Malaman yung katotohanan ito. Alin yung katotohanan? Salita ng Diyos. Kapag yung salita ng Diyos, ang sabi ni Jesus, ay pinaniwalaan mo, pinamuhay mo, niyakap mo, sinunod mo, sinampalatayanan mo. Anong sabi niya? Buhay na walang hanggan. Oh. Anong sabi ni Pablo? Ibig niyang ang lahat ng tao maligtas. Kapag ligtas, may buhay na walang hanggan. Pero, kung i-ignore mo yung salita ng Diyos hanggang sa mamatay ka, kaibigan, wala. Ikaw na rin ang pumili ng yung magiging second life. Meron tayong second life, kaibigan. Dito, physical life ang dito. Sa lupa, ito, physical ito. Si Sister Sher, physical yan. Kumakain tayo, nagugutom tayo, then dumudumi tayo, then nagugutom naman tayo. Paulit-ulit na lang ang gutom. Pero physical yan, hanggang dito lang sa lupa yan. Pag namatay ka, babalik ka yung katawan mo sa alabok, sabi niya, kaya diyan ka nagmula, sa alabok na yung bubong ka rin, na pagkukunan mo ng pagkain mo, kasi nagkasala siya si Ate Eva, pinalaya sila sa paraiso, o Garden of Eden ng Diyos, at sabi ng Diyos, o Adan, magmula ngayon, ang kakainin mo, magmula na sa iyong dugot pawis. Ibig sabihin, magbanat buto ka na. Magbukal ka ng lupa, sabi niya. Lahat ng kakainin mo, magmumula sa lupa, sabi niya. Diyan ka nang galing, diyan ka rin babalik. Ang tao bumabalik din sa pagkalupa. Pero paano naman yung buhay niya sa loob, yung spiritual niya? Ano na ibabalik sa Diyos? So, pag may nagtumanggap ng ganti ng Diyos, nung siya nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Kung anong ginawa mo, yun ang doon ka magbabayad sa Diyos na may ligtas sa iyo, kaibigan. So tayo, bilang tao, gusto ng Diyos, mapunta tayo sa kanyang piling sa langit. Pero, may mga tao nga ayaw naman sa langit. O unang-una, wala tayong personal. Ano sabi ni Duterte? Mas maganda sa impyerno. Mas maganda sa impyerno. Kaya ako, gusto ko mapunta ako sa impyerno, pagpalitan ko si Satanas. Kita nyo? Yan ang sinabi niya sa kanyang mga nung araw. O kayong mga tagasunod ko. Gusto ko makasama ko kayo, sabi niya. Kaya nasa tao yan. So, hindi pa man, hinusganan ni Duterte yung kanyang pagkatao. Pupunta pala siya sa impyerno. Kaya nga minura niya yung Diyos. Sino ang lumikha ng buong mundong ito na stupido, sabi niya. Eh, sino bang gumawa ng universe? Hindi ba Diyos? Genesis 1:26 and 1:27. Ang lumikha ng lahat. Colossus 1:15-16. Ang lumikha ang Diyos sa pamagitan ni Jesus. Ano sabi niya? Stupid God. Pagkatapos si Jesus naman, napakusakos para sa katapusan ng ating kasalanan. Ano sabi niya? Ang Diyos niya, pinako niya sa krus. Tangina. Walang bilib. Ano? Panghusga, blasphemous. Blasphemer siya. O nasa siya ngayon? Ando sa dahig. Nakaisang taon na siya mahigit. Kaya siya napunta ron kasi sa mga ginawa niya dito sa lupa. Hindi siya mabuting presidente. Bakit? Bukas, parang aklat na yan eh. Bukas yan, lahat. Isipin nyo. Sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Anong oras ka? Pumatay kayo. Patay nyo.
pala may bayad palang pagpatay. Oh, yan pala may bayad. Kaya pala yung mga pulis, patay dito, patay doon. Eh, patay naman sila ngayon. Kaya ganun. Ngayon, mag-hearing na sila. Pinakita nila si Duterte, nakatungkol. Sabi nila, mahina. Natural ang tao po, umiina. Walang tao, mula sa sanggol, lumaki, nasanggol na naman. Hindi, talagang iinat-iina ang ating mga physical na pangangatawan. Pero, hindi naman papayag yung mga biktima walang kasi walang kabuluhan ang mangyayari diyan. Hindi. Gusto nila umarap sa hearing, tanggapin niya yung mga ng husgado. Para naman yung mga biktima, kumbaga sa huwaw nila, matigaw ang kanilang huhaw sa justisya. Kaya ang gusto ng Diyos, lahat maligtas. Kung magsisima si Duterte, tatanggapin siya ng Diyos eh. Kahit pinura niya ng Diyos. Ganun ang Diyos, mapagmahal ang Diyos. Panguli. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan. Tayo po yung sa katawan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kay sa isang anak na si Jesus. Upang ang sino mang sumampalataya, manggap maniwala kay Jesus, hindi mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Yan ang gusto ng Diyos. Kaya nga binigay si Jesus para sampalatayanan ng lahat ng tao. Pag sumampalataya ka, anong sabi ni Jesus? Ulit na. Masarap talagang gulayin ang salita niya. Panguli na po ito. Anong sabi ni Jesus? 26:18 ng gawa sa panguling pangungusap. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sabi ni Jesus, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Kapag pala sumampalataya ka kay Jesus, magiging banal ka, kaibigan. Magiging santo ka. Magiging santo ka. Sabi ni Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuo sa amin, ni Sister Cheryl, at doon sa mga manonood ng video ito. Kayo pong mga nanonood ng video, sana meron pong maiwas sa inyo. Binabasa lang po natin ang Ebanghelyo. Wala po tayong iniimbento. Walang labis, walang kulang, hindi tayo nagbawas, hindi tayo nagdagdag. God bless po sa inyo. At ako po ang kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Sister Cheryl Pastrana. Dito po tayo sa Barangay 96, Zone 8, Tondo, Manila. God bless us. Bye.